Ng isang Pilipino sa ICC. Ano man ang kanyang katayuan sa buhay, ano ang kanyang pwesto sa lipunan. Okay? Dapat talaga dumaan sa korte ng Pilipinas. Hindi po pwedeng direkta. Yan yung ating ipiniliwanag noon eh. Okay. At ito naman po ay lalong pinagtibay ng inilabas na desisyon. Hindi naman ito desisyon. Iyon mga kababayan, ang Korte Suprema ay bago po, mayroon pong bagong inilabas patungkol nga po dito sa pagpapa-extradite or pagkidnap kay Tatay Digong at dinala nga po dyan sa ICC. Yan po ang matinding pag-uusapan natin ngayon mga kababayan, sapagkat si Tatay Digong ay nangangamoy na po ang muling pagbabalik Pilipinas ng ating mahal na Tatay Digong. At itong si Vice Ganda mga kababayan ay mukhang napahiya, nasungalngal na naman po ang bunganga ng kabayo mga kababayan. Anyway, no, punong-puno po ang ating pag-uusapan ngayon at dito po sa ating channel, no, nakikisuyo po muli tayo sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa ating channel. Paki-like po, paki-subscribe at paki-pindot ang notification bell all para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin, paki-share na rin mga kababayan kung inyong mga marapatin. Malaking tulong na po yan sa amin ng mga content creator at hindi po kaming magpapabayad, hindi po kaming bayaran ng mga vlogger, kundi kami po ay nandito bilang independent at talagang organic supporter lang po ng mga Duterte. Masasabi pa rin po nating independent yan kasi wala po kaming bayad kahit kanino pong mga politiko. Okay? Nililinaw po natin yan mga kababayan. Salamat po sa mga makakaunawa, sa mga hindi nakakaunawa, wala po akong magagawa dyan. Ano ho? Bueno, panoorin po natin at reaksyonan po natin ang buong video ito na matindi po. Kahapon lang po lumabas ito na ito pong si PRRD ay nangangamoy Pilipinas muli. Panoorin po natin ang video ito at malalaman po natin dito. Mayroon po tayong nakita na isang salita or isang ano po ng abogado kung posible ba si Tatay Digong, no? Base pa dito sa nilabas nito pong Korte Suprema, kahapon lang po ito, ano ho? Posible ba si Tatay Digong ay sabi nga dito, ang tanong, ano ho? Yung decision na ito, pwede ba retroactive, ano bang ginamit? Ano? Retroactively. Yan ang inyong abangan dito mga kababayan. Patapusin po ninyo ang buong video ito. Tuloy natin. Parang guidelines ng Korte Suprema. Siguro na marami na rin nagtatanong, paano nga ba ang pagpapa-extradite? Paano ba dinadalang isang Pilipino may kaso sa ibang bansa? Anong mga dapat sundin? May pinag-ugatan ba? Bakit nagpalabas ng ganitong guidelines ang katas-tasang hukuman? May petition ba? May nagano ba? May lumapit ba sa kanila? Hindi sinabi, Jen. Hindi sinabi. Pero matatandaan po natin na hanggang ngayon, ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC, sa The Hague, Netherlands, ay isa ring question na legal, may legalidad na, may question legal pa rin dyan na nakabinbin pa sa Supreme Court. At yan pinagtatalon-talunan din ng mga abogado at mga legal luminaries sa ating bansa. Nelson, At tandaan niyo, Jen, ito pong inilabas ng Korte Suprema, hindi po ito bagong batas. Hindi sila gumagawa ng batas, di ba? Totoo. Ang ibig sabihin lang ito, mayroon ng mga batas na pinagbatayan at nilinaw na lang nila kung paano dapat ipatupad ito. Okay. Ibig sabihin yan, kung meron kang i-extradite, kahit wala itong regulation na ito, at susundin mo ang batas natin, dapat ganito mo ginawa. Ayun. Hindi ba? At ito pala, anbang pala ito, yung 15 maestrado. Nung nag-approve, ha? Okay, tama, Ito po ang Rules on Extradition Proceedings. Para daw mas... October 27, kahapon lang talaga pala nila ito na pagtibay. Pero dated April 8 pa, Teka mga kababayan, mayroon ba kayong napansin? Dated April 8 pa ito. Matatandaan po natin, March po, no? Kung hindi ako nagkakamali, March 11 si PRRD na binikbit ni Torre, inaresto ni Torre sa pamamagitan ng walang warrant of arrest, at pinasakay kaagad sa aeroplano naman ni Saldimo, at ayun na nga, dinala kaagad sa dahig ng wala pa pong 24 hours, nandoon na ang Pangulong Duterte. Ganito po nila nangyari. At ito pala mga kababayan, nilabas na pala ito, dated April 8.
mayroon ba kayo napansin dito mga kababayan? So kulang-kulang isang buwan, naalala ninyo may mga petisyon na isinampa ang mga abogado, sila Attorney Vic Rodriguez, I think si Attorney Lambino, sila Mayor Basti Duterte, si Attorney Torion, mga abogado, mga kababayan, ang dami pong rito na gano'n eh. Alam ko marami pong mga nagpetisyon, hindi ko na masyado marikul ang lahat, ano? Siguro sa mga viewers natin, followers natin, lagi pong nakasubaybay, alam po ninyo yan. Kasi nag-trending po ang ating video kay Tatay Digong nang tayo po ay sumalubong dyan noon sa NAIA. Galing nga po siya ng Hong Kong at lumapag nga po sa NAIA ng alas 10 or alas 11 ng umaga, no? At na-cover nga po natin yan. Now, bakit mayroon palang desisyon na, mayroon na palang nilabas na ganitong paalala, itong Supreme Court, ayun, no? ICC approves rules on extradition proceedings. Ito pala yung kanilang inaprobahan noon pa. Nalabas na pala ito noon. Bakit ito tinago? Sinong nagtago nito, mga kababayan? Bakit ito inipit? Bakit ngayon lang? Sabi nga ng iba, tulit dahero na. Umaga, panis na. Pero tandaan niyo, mga kababayan, hindi lang yun yung punto dyan. Kasi bakit? April 8, oh? Imposible naman, mga kababayan, kung ngayon lang ito nilabas, di ba dapat wala yung April 8 na yan? Kung nilabas itong April 8 na ito, noon, bakit hindi ito na ipinakita sa taong bayan? Boyeng, anong kinalaman mo dito? May pasabi-sabi ka pang secret decision kay Ombudsman na, pangalan nito, Ombudsman Martires? Ano ito? Hindi ko naman ito inaano sa'yo, Boyeng, ikaw may ano nito ha, pero tinatanong lang kita. Kasi di ba ikaw yung umasta-asta na sinasabi mong kayo na ang nag-aktong judicial authority na hindi naman kayo karapat-dapat? Di ba? Naalala niyo mga kababayan, di ba? April 8, booking na booking si Boyeng, mga kababayan. Hindi kaya, ito, ano ko lang ha, tanong ko lang ito, analysis ko lang ito, opinion ko lang, hindi ko naman sinasabing totoo ito, no? Hindi kaya inipit ito noon, nung panahon nung nilabas ito ng Supreme Court, at inipit ito ni Boyeng? Kasi, kung ngayon lang ito lumabas, kahapon lang, bakit may April 8? Di ba? Bakit hindi ito binalita? Oh, Boyeng, di ba nagtatanong ka, hindi nalaman nyo ba? O ito, nalaman mo ba ito, Boyeng? Alam ba ito ng mga mainstream media? Napansin nyo, mga kababayan? Dito pa lang sa puntong ito, mayroon na po talagang nangyayari. Ano? O ituloy natin itong video ito para mas lalo pa nating maunawaan. Nilabas lang kahapon eh. Ah, okay. Oo. Kasi baka sabihin ng iba, bakit sinikreto? Iso ngayon yan, no? Iso ngayon yan sinikreto. Bakit ba siya sikreto? Ayan, basahin nyo na lang. Ito po, isa na publiko na po ito. Yan. Ganito po ang nangyari. Ang extradition, eto na ha. Yan do'y tumutukoy sa pagpapadala ng isang tao mula sa Pilipinas. Ayun. Hinihingi ng isang estado o ng isang bansa. Request ng estado, state. Na doon siya dalhin at isailalim sa paglilitis. Investigasyon o anuman. Yan, to place them at the disposal of foreign authorities. Yes. Ayun para ang ibig sabihin, ha? Okay. Ang extradite naman ay yung sino mang individual na pinaniniwalang nasa teritoryo ng Pilipinas na hinihiling na ma-extradite. Ito yun yung tao. Yan. So ito'y maaaring, halimbawa, ang humihingi ay Amerika. Yan, O pwedeng citizen ng, American citizen din. Kasi nandun yung kaso. Halimbawa, Juan de la Cruz, isang US citizen pero nasa Pilipinas, hihilingin nilang maiuwi sa Amerika. Dahil nandun yung kaso. Yun, paano na halimbawa, isang Pilipino, Juan de la Cruz, pero may usapin sa iba, halimbawa, doon sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Ganun din. Ayun. So, sumasaklaw ito sa lahat ng may kasong nawala sa Pilipinas at kailangan litisin sila sa ibang bansa. Eto na. Ang panuntunan po ay sumasaklaw sa lahat ng extradition proceedings, kabilang ang mga kahilingan sa warrant of arrest, hold departure order at bail. Ibig sabihin, aarestuhin mo pa lang pala dyan, dapat susundin mo na yung mga alituntunin, mga panuntunan. Yes. Eto,
papayagan lamang ang extradition kung ang ginawang pagkakasala ay may kaparusahan sa parehong batas ng Pilipinas at ng humihiling na estado. Ito po yung tinatawag na double criminality. Pero hindi naman kailangan na pareho ang terminolohiya, basta ang kilos at krimen ay kaparehong ng parehong bansa. Ibig sabihin may pares tayong umiiral na batas. Okay. Kung ang extradite ay maglilingkod ng sentensya sa dayuhang estado, papayagan lamang ang extradition kung ang parusa ay hindi bababa sa 6 na buwan. Eto ang proseso, paano gagawin? Yan, yung pamamaraan. Okay. Kapag daw po ang sekretary ng DOJ o sino mang itinilagang State Counsel ay nagsubmit ng verified petition sa extradition court, kapag naisampa na, ang korte, eto, pakinggan nyo korte, hukuman, ang magkakaroon po ng exclusive jurisdiction sa kaso. Ang ibig sabihin dyan, hindi po hindi DOJ. Talagang korte. Korte. Hindi katulad na sinabi nila dun sa kaso ng dating Pangulo, kami ang judicial authority. Hindi. Korte. Ang petisyon ay dapat maglaman ng lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentong verified at sertipikado ng diplomatikong opisyal na humihiling na bansa. Dapat certified ng requesting country. So dapat didinggin mo na sa local court pala, no? Hindi direkta. Okay. Kahit na yan ay hinihiling ng Interpol. Totoo. Ng mga bansang kung ano na paman. Ang proseso niyan ay ang warrant dapat sa lower court magmumula. Yung pag-aresto, yung kautusan ng pag-aresto. Okay. Ayan, eto pa. Halimbawa, meron kang kaso. Ipapa-extradite ka. Sinabi, Jen, may kaso ka sa Amerika doon ka didinggin. Aarestuhin ka namin. Teka muna. Pwede kang mag-file ng appeal. Maaaring kang maghahain ng appeal sa Court of Appeals na magpapasya sa loob ng 90 araw. Within 90 days. Hindi ka agad-agad na may So didinggin ka muna sa local court. Sa Court of Appeals. Yes. Ng bansang kinaroroonan mo. Dito sa Pilipinas kasi rules dito yan Hindi lang yung pwede ka nga magpiyansa Kung halimbawa, nasa ibang bansa naman, tayo naman ang humihiling. Halimbawa, Uncle Sam ng Amerika, may kasong kinakaharap sa Pilipinas, dapat sa Amerika, didinggin din muna nila yon, di ba? Ganun pala. Ganun talagang patakaran. Hindi mo basta-basta makukuha sa Pilipinas yan. Hindi basta-basta makukuha. Ayan mga kababayan, kinaroroonan mo. Maliwanag pa sa sikat ng araw na kidnapping at hindi po ito mapupunta sa ICC itong si Pangulong Duterte kung hindi po kagagawa nitong bangag administration, mga kababayan. Ang pinangunahan po yan ni Boyeng Dimulya at ni Diwata Torre na isa pong pulis na ngayon ay mukhang saling pusa na lang sa administrasyon na ito. Sa kabila ng kanyang pagpapasikat, nang lusubin niya yung KOJC compound na wala siyang karapatang bit-bit na search warrant, ang ginawa niya, nag-search doon, ang dala lang niya ay warrant of arrest. Iba kasi ang warrant of arrest sa search warrant. Yung search warrant para maghalughog ng mga gamit, maghalughog ng mga lugar-lugar. Ang ginawa niya doon, wala siyang na-aresto, naghalughog siya. Pero ang dala niya, pang-arrest warrant lang. Excuse me. So yan mga kababayan. Ngayon, wala na siya ngayon, no? Itsapuwera na siya ngayon itong administrasyon at nagamit na siya Ang masama, dandil na, na-damage na ang nangyayari, ito na ngayon. Ito naman na Supreme Court, mga kababayan, may labas na pala ito noon April 8, no? Teka lang sandali. BMRA, ngayon kahapon nga lang ito nilabas Sige, sabihin na lang natin, kahapon na lang. Pero bakit nyo nilagay yung April 8? Kung walang bearing yung April 8 na yan. Di ba? At bakit hindi ito nalaman ng mga mainstream media?
Boyeng, di ba ikaw napakainit mo sa mga impormasyon na ganito? O bakit hindi ito nalaman? Tinago mo ba ito, Boyeng? Hindi, nagtatanong lang tayo rito ha. Kasi bakit hindi ito nilabas ng Supreme Court? Nakapagtataka mga kababayan, di ba? April 8 pa pala, mayroon ng ganitong decision. Ha? At ito, marami kayong hindi sinunod dito dahil ito pala dapat, pwede palang mag-apila sa Court of Appeals. Pero walang ginawa. Walang ginawa. Hindi nyo na pinag-apila, dinala nyo na kaagad sa dahig. Maliwanag talagang kidnapping ang ginawa ninyo. Ha? Itong mga batas na ito, kaya nga itong Supreme Court, pagdating ng araw, dapat ma-question ito eh. Hindi po sa kasi kung talaga nga bang, talaga bang nasa capacity pa kayo ng inyong tungkulin? Hindi, nagtatanong lang ako mga kababayan. Sana wag magagalit. Nagtatanong lang tayo kasi may mga ganito pala eh. Bakit nung panahon ng kinikidnap si Pangulong Duterte, dinala doon sa dahig, bakit hindi nyo ito pinalabas kaagad? Di ba? Tama hindi? Bakit hindi nyo sinupalpal si Boyeng noon nang sinabi ni Boyeng na kami na ang nagsilbing judicial authority? Di ba maliwanag mga kababayan na bringaso talaga nila? Hinawakan lang talaga nila ang batas. Para sa kanila, binuluktot nila yung batas. Ito yung batas natin, matuwid na batas, right na batas, ginawa nila, binaluktot nila pakaliwa papunta sa kanila. Ganyan ang ginawa ni Boyeng mga kababayan. Kaya napakabalasubas talaga nitong administrasyon nito ngayon mga kababayan. Kita nyo na? Mayroon palang mga ganito eh. Pwede mag-apel. Tapos sa judicial authority, hindi ka naman judicial. Hindi ka naman judge, Boyeng. Prosecutors lang kayo dyan sa Kayo lang yung magpo-prosecute. Pero hindi kayo yung judgment. Pero kayo ang lahat na inakto nyo na. Kayo nang nag-prosecute, kayo pa yung nag-judge. Kayo na rin ang nag-kidnap. Talagang kayo, super kayo talaga, kumbaga sa super superhero, kumbaga sa hero pang pag-uusapan, di ba? Now mga kababayan, tulit na hero na ba ito? Wala na ba itong silbi? Meron pa rin. Kasi kung wala ng silbi yan, bakit pa nilabas nito? Supreme Court, di ba? May silbi pa ito. Mayroon itong Bagamat, kaya lang naman nila nagawa nila Boyeng yun, ni Marcos Jr., na mapakidnap si Tatay Digong kasi hawak nilang lahat. Papayag ba kayo sa Supreme Court na iisipin ng taong bayan? Hinawakan din kayo ni Marcos Jr. at ni Boyeng Rimulya? Hindi, magtatanong lang po, papayag ba kayo? Kasi tingnan mo mayroon palang April 8. Dapat pala April 8 nilabas nyo na yan. Di sana nandito na ngayon si Tatay Digong, di ba? Kasi dapat pala mayroon palang pag-aapila eh. Hindi pala basta-basta dadalhin doon eh. Di ba mga kababayan, ganon? Ngayon, may nagtanong dito mga kababayan. May tanong dyan tungkol sa sabi dito, to the lawyers in this, sabi niya, can these rules be applied retroactively? Tatay was extradited last March. Di ba? Last March, April. So isang buwan ang nakalipas, mayroon na palang ganito na nilabas ng Supreme Court. Bakit hindi nakita ng taong bayan? Gets nyo? I think March 11. Natatandaan nyo ba mga kababayan? Tingnan ko nga doon sa aking video. March 11 ang pagkakaalam ko ng si Tatay Digong ay kinidnap nila dyan March 11 yung sabihin na lang natin yung pagdala na kay Tatay Digong doon sa ay March 12 na yon, Tingnan ko nga sa aking post. Yun, March 11 nga mga kababayan. March 11 nga. Andito pa sa aking post sa aking channel. March 11 kasi kinabukasan madaling araw. Kinagabihan lang pala nun eh. So alas 12 ng gabi, 12 na yun, di ba? So March 11 nangyari kay Tatay Digong, April 8, wala pang isang buwan, naglabas pala ng ganito ang Supreme Court. Na kung atin pong papansinin mga kababayan, mali.
hindi po pumasok dito. Nilabag po itong mga rules na nanggaling mismo sa Supreme Court. Yan po ang nangyari, mga kababayan. Now, ang tanong, pwede bang retroactively? Yung parang po pwede bang ibalik ito? Ito ang sumagot ng abogado, mga kababayan. Yes, the rules can be applied retroactively based on the transitory provision and based on the pro-reo doctrine. Since it is beneficial to the accused, can it benefit PRRD is multi-lens. It can supplicant the pending petitions on the principle of extradition, but it can argue that this new rule applies only in state-to-state requisition. Sa pagkakaintindi ko dito, mga kababayan, itong rules na ito, bagamat sinasabi nila Attorney Harry at ito nga yung attorney na ito, no? Ito daw ay new rules. Sabi naman ni Attorney Harry, hindi daw ito new rules, bagamat bago lang itong nilabas, hindi ito new rules. Dati na po ito, no? Ngayon, yung state daw po, state to state na lang daw po yan. Ang problema, ang ICC hindi po yan state. Eh ano yan? Kangaroo state? Di ba? Ano ba ang ICC? So wala palang kwenta yan eh. Ano bang pakialam ng ICC sa atin? Ano ba ang naitulong ng ICC sa mga Pilipino? Sige nga. Nakatulong ba yan? Nakapagligtas ba ang ICC doon sa mga ginirape ng mga adik na mga ama? Nirape ng mga adik yung mga babae? Nakatulong ba ang ICC? Nagbigay ba ang ICC ng pangkabuhayan showcase para magbago ang mga adik? Nagbigay ba sila? Nakapagpabago ba sila ng mga adik? Yung mga sindikato, natulungan, natanggal ba nila, nawala ba nila sa Pilipinas? Nakatulong ba sila sa Pilipinas para matanggal ng mga adik? Yung mga kalaban ng gobyerno, nakatulong ba sila? Yung mga MPA, natulungan ba tayo na mapalayas ang mga MPA terorista sa ating bansa? Nakatulong ba ang ICC? Umana pa, dyan sa lugar ng ICC, andyan yung pinuno ng MPA. Pansin mo, mga kababayan, di ba? So ngayon, ito na. Pwede pala ito, mga kababayan, may apply. So, wait lang tayo kasi yung petition, maaari pala itong gamitin. Para si Tatay Digong ay lalong mapabalik sa lalong madaling panahon dito sa ating bansa. Ngayon, ang tanong na lang dito, kung hanggang saan magmamatigas si BBM at hindi niya kikilalanin ang tunay at tamang batas. Hula na lang kayo, mga kababayan. Iwan ko sa inyo yung tanong na yan. Kung naniniwala ba kayong kikilalanin pa ni BBM ang batas? Kasi maliwanag dito. Maliwanag ito sa mga kababayan na talagang ito nasa batas ito no? Ito, mga kababayan. Tingnan nyo Lipat na tayo dito sa ating ibang Ito naman si Vice Bakyot, mga kababayan. Si Vice Caballo. Napahiya dito. Ito, tingnan si Vice Caballo. Sinupalpal si Vice Ganda ng personal assistant ni Heart Evangelista na si Resty Rosel. Matatandaan naging emosyonal si Vice Ganda sa isang episode ng It's Showtime kamakailan habang ikinukwento ang nakita niyang kalunos-lunos na kalagayan ng isang paaralan sa probinsya ni Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero. Reading materials, bulok yung paaralan dun sa lugar nila Heart Evangelista. Dahil dito, nagbigay ng tulong si Vice Ganda para sa eskwelahan at reading materials naman para sa mga bata. Pagkamat hindi direktang binanggit, marami ang nagsabing tila may patama ang pahayag ni Vice kay Heart at sa asawa nito. Dahil dito, agad na dumipensa ang personal assistant ni Heart na si Resty Rosel at ipinagtanggol ang kanyang boss laban sa mga paratang at intriga online. Ayon kay Resty, nag-ambag lang si Vice ng 60% sa ongoing construction project ng classroom doon dahil ang 40% ay galing sa PTA. Pero tila inako daw lahat ni Vice ang credit. Kawawa naman umano ang PTA.
Ipinakita pa ni Resty ang mga dinonate ni Vice na may sponsors, gaya ng The Generics Pharmacy, Sterling Papers, at Buterm. Bukod dito, ang ibinigay daw na 63,000 cash ni Vice ay ginawa pang 3 gifts ang pagbigay na hindi alam ng mga tao. At kung totoong tulong daw ito ay bakit nakamonetize ang vlog ni Vice kuha sa nasabing paaralan. Kasabay nito, ipinakita din ni Resty ang ilang resibo ng charity works ni Hart sa Sorsogon. Sinupalpal si Vice Ganda ng personal assistant ni Hart Evangelista na si Resty Rosel. Matatanda naging emosyonal si Vice Ganda sa isang episode ng It's Showtime kamakailan, habang ikinukwento ang nakita niyang kalunos-lunos na kalagayan ng isang paaralan sa probinsya ni Hart Evangelista. Oh, isang katulong lang ni Hart Evangelista ang nagsupalpal sa kanya. Tingnan niyo mga kababayan, no? Hindi ka nagpagawa ng paaralang classroom ng ambag ka lang. Nag-ambag ka lang naman mga kababayan. At ito pa, matindi. Sumagot ngayon itong project ng classroom doon. Pinag-ambagan niya mga kababayan. Tingnan nga natin kung gaano kalaki ang kanyang inambag dito. Si Kabayo talaga, oh. Kabayo! Ayan na mga kababayan, basahin po ninyo. Municipality of Bulusan, Office of the Municipal Mayor, official na pahayag. Ayan, oh. Bilang isang ina ng bayan ng Bulusan, nais ko pong magbigay linaw sa naging pahayag ni Vice Ganda sa It's Showtime ng ABS-CBN noong October 24, 2025 patungkol sa kanyang mga donasyon sa Bagakay Elementary School na kumakalat sa social media. Tahasan niyang sinabi na bulok ang eskwelahan sa probinsya ni Hart Evangelista at walang mga reading materials. Nais ko pong bigyang diin na wala pong kinalaman si Miss Hart Evangelista Escudero sa isyong ito. Dumalaw po sa Bagakay Elementary School si Vice Ganda noong September 26, 2023 at nag-pledge po siya na magbibigay ng donasyon sa paaralan. Ang unang donasyon na 50,000 ay pinadala sa school head noong December 22, 2023. Sinundan ito ng karagdagang donasyon noong January 7, 2024, January 24 at January 30 na nagkakahalaga ng 17,360. Ang kabuuan niyang donasyon ay 67,360 lang pala. Ididagdag ko na lang yan. At ang naging proyekto ay ang pagsasaayos ng bintana at pinto at ng pagplaster ng dingding ng makeshift classroom, paglalagay ng tile sa isang comfort room at pagkabit ng internet at bayad ng internet bill sa loob ng 3 buwan. Mga kababayan, ayan, 67,000 lang pala at mukhang pinambubuy-buy na ni Vice Caballo. Napakayaman mo naman, Vice Caballo. Magkano bang binibigay mo sa mga sa mga chupagete mo dyan, yung mga mga voices mo dyan, mga voice, yung, di ba, ang ganda ng voice mo pag kumakanta ka na gano'n. Hawak mo. Depende sa hawak na microphone, malaking microphone, maliit na microphone, magkano ba? Ay! Di ka mga kababayan. Magkano kaya, no? Hindi. Pero lang yun. Joke lang yun, joke. Pero bakit dito, no? Ang liit lang ng binigay mo pala, tapos parang pinapangalandakan mo pa. Kung makapagano ka as if naman walang ginagawa yung Hart Evangelista at yung Chase Escudero. Wala naman akong pakialam dyan sa mag-asawa na yan dahil hindi naman ko naman kilala yan, Ang sa akin lang dito, bakit kailangan mo talaga ipangalandakan tong tinulong mo? At bakit para bagang ang dating hahamakin mo pa yung lugar na yon na hindi mo without knowing na hindi lang naman pala ikaw, ambag ka lang naman may ambag ka lang. Hindi ikaw ang nagpagawa nito at hindi ko talaga yung major na nagpatayo nito. No? Yun. Huwag kang masyadong paipal. Ang hirap kasi sa iyo, no? Laki-laki ng kinikita mo sa mga online sugal. 'Di ba may mga pinopromote ka? Nagpo-promote ka pa ba?
Ha? Tapos kung makaasta ka, akala mo kung sino ka nang napakatino. Eh yung pagpo-promote mo ng sugal-sugal na yan, sa tingin mo kaya magandang ano yan, magandang halimbawa yan, magandang ano sa pagiging ano yan? Eh marami na nga na-addict sa sugal na yan eh, sa bisyo na yan eh. Ha? Ipopromote mo pa, edi mas lalo na dahil nga sa marami ka rin mga followers. Napakaliit lang pala ng inambag mo. Eh kung tutuusin eh, kayang-kaya na yung mga ordinaryong Pilipino eh. Ikaw kung tutuusin, hindi ka naman ordinaryong Pilipino eh. Oo, ordinaryo ka ba? Pitrang kabayo ka eh. Joke lang. Walang personalan. Joke lang. Ano lang yun, di ba? Yung pelikula mo, yung Pitrang Kabayo, sikat na sikat ka doon eh. Laking kita, di ba? Eh, isang ano mo lang eh, isang paglalait mo lang kay Tatay Digong, kumita ka doon na malaki eh. Di ba? Oo. Tapos ganito lang yung ano mo, tapos makabanat ka as if naman walang karga, di ba? Eh sino ba may-ari ng ipinopromote mo na yan? Yung sinasabi nilang online sugal. Eh nako naman to si Vice Kabayo. Ang dal-dal ang hilig nyo makiano kasi, nangialam kayo sa politika eh. Okay ka na dyan, dyan ka na lang sa larangan mo. Kaya ka lang naman kumikita at nakakapagpatawa dahil nakakapag-insulto ka ng ibang tao, di ba? Di ba? Hindi naman to kaya magpatawa ng hindi manginsulto, maglalait ng tao eh. Dami na kaya nag-react dito, di ba? Si Jessica Soho. Nilait na nito. Di ba? Kaya lang ito na kapagpatawa, eh marami naman mga gunggong din na mga followers niya na tatawa din dahil nakakatawa sa kanila yung parang ginagawa nitong panglalait. O di ba? Ganun talaga buhay eh. Minsan ano lang yan eh, style lang. Yan po yan si Vice Kabayo, Vice Ganda, mga kababayan. Nagpabida-bida, napahiya na naman tuloy. Isang ano lang, Julalay lang ang nagpahiya dito sa kanya. Speaking of pahiya, mga kababayan, diretsoy muna natin ito. Si Trililing, napahiya dito mga kababayan. Panoorin ninyo itong video na ito. At maniwala kayo sa Trililing, bumaliktad na mga kababayan. Ito, panoorin nyo. Wala pang napapadala na imbitasyon ang commission to Senator Bongo to become a resource person. Wala pang plano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na ipatawag bilang resource person si Senator Christopher Bongo. Ito ang nilinaw ng ICI kasunod ng social media post ni dating Senator Antonio Trillanes IV na Grabe talaga itong si Trililing, ano? Makapagpakalat lang ng fake news, banat ka agad, di ba? Mamaya mga kami, bumaliktad na ito. Di, promise, bumaliktad to kay Tatay Digong. Hindi, pinupuri na sa Tatay Digong mga kababayan. Mamaya, panoorin nyo ito ha. Huwag yung aalisan pagkatapos nitong video na ito. Inimbitahan na ng komisyon ng senador, ngunit tumanggi umano itong pumunta kung hindi kasama sina Senator Amy Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, walang katotohanan ang pahayag ng dating senador na kilalang kritiko ng nagdaang administrasyon. Sinabi pa ni Attorney Hosaka na hindi nila prioridad sa ngayon ang mga isinumeteng dokumento ng dating senador, kundi bagkus muling binigyang diin ng ICI na nakapokus sila ngayon sa 421 ghost flood control projects na nauna nilang inihayag sa publiko. Binigyang diin din ng ICI na ayaw nilang maging redundant o maulit pa ang anumang referral na isusumite sa Office of the Ombudsman. So right now, the fact that the complaint has been filed with the Ombudsman, we don't want to be redundant in the sense that medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern, so we would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman of a different project involving the 421 ghost projects. So, uunahin muna namin yung mga wala pang referrals but have been identified to have been alleged ghost projects. Ipinauubayan naman ni Trillanes sa ICI ang pagpapaliwanag kung bakit hindi pa iniimbitahan si Senator Go. Samantala, hinikayat naman ni Senator Go si Trillanes na huwag lumihis sa katotohanan kasabay ng pag-iit na ang mga tunay na nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects ang siyang dapat pagtuunan ng pansin. Samantala, kinumpirma rin ni Attorney Hosaka na nitong October 20
ay muli silang nagpadala ng sabina kay resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inaasahan nilang haharap sa pagdinig bilang resource person ang dating kongresista sa nakatakdang pagdinig sa November 11 at November 12. Paliwanag ni Attorney Hosaka, pag-uusapan ng komisyon ang kanilang susunod na hakbang sakaling hindi tumugon o hindi magpakita si Ko sa pagdinig. Ayan. Yung kay former Congressman Zaldico, we sent a new subpoena to him addressed to his Pasig residence and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. No? And once we've received this from them, then we will study the matter kung ano yung magiging next action or steps ng ICI. Sa kabila ng pressure at pagkukwestiyon ng taong bayan sa investigasyon ng ICI, tiniyak ni Attorney Hosaka sa publiko na hindi sila kalaban, kundi kakampi ng mga taong naghahanap ng hustisya sa mga anomalyang nangyayari sa proyekto ng gobyerno. Jed Neresin. Ay nako, sa totoo lang, kakampi nga kayo. Kanino kayo kakampi? Kakampi kayo ng babagal-bagal na administrasyon na ito. Yun ang natutuhanan dyan. Di ba? Kasi, mga kababayan, bago natin puntahan si Treleling sa kanyang pagbaliktad, ito, panoorin po muna ninyo ito mga kababayan. Yung kayamanan, yung mga asset ni Zaldico, wala na. Mukhang nakakuslit na, tinakas na, binenta na. Wala na. Ano pang hahabulin nyo dito kay Zaldico kung hubot-hubad? Wala na dito. Wala kayo mahihita dito. Hubos na lahat ng kayamanan na itago na. Kabagal nyo, ICI. General, yung po munang report po na nakalabas na po ng bansa ang ilang air assets ni dating Congressman Zaldico. Kumpirmado ho ba ito? Totoo po yan. Meron ng... ano daw mga kababayan? Nakalabas na daw po ang mga air assets ni Zaldico. Anong sagot? Totoo po yan. Nasa Singapore na at saka sa Malaysia na pala. Mga kababayan nating OFW dyan. Baka naman, hilain nyo na yan. Ipaano nyo na yan? Ipahila nyo na sa pedicab dyan. Baka may pedicab dyan o kalisa dyan sa Singapore. Mga OFW, sakyan nyo nang pauwi dito. Atin yan eh. Ang tatlong air asset na nakalabas, 2 helicopter at yung isang fixed wing, yung tinatawag nating Gulfstream G350. Ayun na, ubos na. Yung nauna pong nakalabas ay nung August 20, yung isang helicopter, at nung August 16, yung Gulfstream 350. August pa po ito. At yung pangatlong aeroplano naman, yung helicopter na isa pa ay 11 September. August pa po pala. Nailabas na kasi nga alam natutunugan niya ng mga kababayan na mangyayari ito kaya nilabas na, di ba? Galing, ang bilis. Go ahead, yung sir. Dalawang helicopter ay yung Agosta 1398 nga na sinabi kanina ay tumungo sa Kota Kinabalu. Yung Gulfstream 350 naman ay tumungo sa Singapore. So yung pong nakabiyahe ng Singapore, ito pong jet na Gulfstream, habang yung helicopters po dito po lamang sa Malaysia. Tama po yun, sir. Opo. Okay. Malaysia at Singapore, tulay lang ang pagitan yan. Boundary lang yan, di ba? Okay, sige po. So sir, sa kabuuan ho ba muna, ilan ho ba ang air assets na iniuugnay kay former Congressman Zaldico? Ang total po ay 10. Merong 4 na nakapangalan sa Mitsubishi Aviation and Development Corporation at merong 2 na nakapangalan naman sa subsidiary ng Mitsubishi Aviation, itong Mitsubishi Resort and Hotel Management Corporation. At meron pang 4 na nakapangalan naman sa Hightone Construction and Development Corporation, nakasama rin sa incorporator si former Congressman Zaldico. Okay, opo. So, sir, dito po sa lumalabas po 10 lahat, ano po? Tama po, yan Opo. po yung nasa aming record Opo. sa CAAC. Opo. Sa 10 pong ito, ang kumpirmadong nakalabas na po ng Pilipinas ay yung pong Gulfstream jet na nasa Singapore ngayon as we speak at yung pong 3 helicopter. 2 po, 2 helicopter. 2 lang na helicopter. Okay. Kailan po nag-apply ng deregistration itong mga kumpanya na nagmamay-ari ng naturang mga air assets?
sir, sa inyo pong opisina? Kailan sila nag-attempt? Lahat ho ba nung 10 ay sinubukan na i-deregister? Hindi po. Yung 3 lamang po ang nag-apply for deregistration. Yung una, sir, yung unang helicopter nag-apply. Umalis siya ng August 20 at nag-apply ng deregistration ng 14 September. Yung Gulfstream umalis ng 16 August patungong Singapore at nag-apply ng deregistration noong 18 August. Yung isa pong helicopter na Agusta umalis noong September for Kota Kinabalu, nag-apply ng deregistration nitong 15 September. So yun ho. Ang ibig sabihin po, nakaalis na sila ng Pilipinas noong magsipag-apply ng deregistration yung 3 eroplano concerned. Grabe mga kababayan, nakaalis na ng Pilipinas, saka pa nag-apply. Talaga naman, para safe na kagad, ano? Nakaalis na. Ang tindi talaga ni Saldico, bilis kilos. Bagal-bagal ang ating gobyerno. Ang bagal-bagal ng ICI. Bilis-bilisan nyo naman. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon, mga kababayan. Samantala, ito ipakita ko sa inyo. Paano ba rin bumaliktad si Trillanes dito? Panoorin niyo itong video na ito, mga kababayan, no? I believe si Duterte, to be fair, hindi naman siya corrupt, ano? Ano daw, mga kababayan? I believe Duterte, hindi naman siya corrupt, ano? To be fair. Ngayon, ano na sinasabi mo? Corrupt na. So, ibig sabihin, hindi na fair. Ganun lang kasimple. Tama, mga kababayan, hindi? Di ba? Tama. Pakinggan nyo uli, ha? I believe, sabi niya, to be fair, hindi corrupt ang mga Duterte. So ngayon, pag nagsalita ka ngayon na corrupt ang mga Duterte, ibig sabihin, ano? Hindi fair yan. Bumaliktad na nga, mga kababayan, si Triniling. I believe si Duterte, to be fair, hindi naman siya corrupt, ano? Si Binay, iba eh. Iba ito. Iba yung kanyang motivation in life. I believe he wants to be the richest man in the world at the expense of the Filipino nation. I believe si Duterte, to be fair, hindi naman siya corrupt, ano? Yan, mga kabayan. Ito pong puntong ito, nag-a-apply pala siya, nanliligaw siya kay Tatay Digong ng pagiging vice president. At si Binay, that time, lumaban din ng president, di ba? So, ang kinukot niya rito, si Duterte daw ay hindi naman daw po corrupt, no? To be fair. Si Binay naman, ibang level ang pagiging corrupt. Yun ang kanyang ano noon. Kasi nga, gusto niyang sumipsip kay Tatay Digong. Kaso nga lang, si Tatay Digong, binasted siya noon. Parang nanligaw ito sa jowa, sa jujuwain niya pa lang, hindi pa nakakapagsalita. Ayoko sa'yo. Ang pungit. Ayoko sa'yo. Hindi kita type. Ganun ka agad. Nabasted ka agad, mga kababayan. So, ganyan. Nang mabasted siya ni Tatay Digong, anong nangyari? Ito na ngayon. Katakot-takot ng banat niya kay Tatay Digong. Di ba? So, ganyan ang nangyari, mga kababayan. Di ba? Ganyan ang nangyayari. Ngayon, sa pagiging mabagal ng ICI, mga kababayan, ito, mayroon na silang sasampahan ngayon. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Ayun na, mga kababayan, si Martin na susunod yan. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210.
Grabe mga kababayan, hindi nabanggit si Martin. Wala si Martin, si Saldi mo lang ang nabanggit mga kababayan, pero si Martin hindi. Mukhang iniiwasan talaga si Martin na banggitin. Takot din kaya ito mga kababayan kasi sabi nga ni Senator Escudero, yung pangalang kinatatakutan banggit-banggit ay nabanggit ni Diskaya at nabanggit ni Gutesa. Siya naman ang kinatsibak ni pangalan nito Senator Marcolita at ni Escudero. Na ngayon mga kababayan, mukhang pati si Senator Marcolita at si Gutesa mukhang haharap pa yata. Sila pa yata rito ang makakasuhan. Halang niyang buhay rin talaga. Oo. Nabangag na talaga ito ating bansa. Bangag na talaga ang nangyayari sa atin ngayon. Kabangagan na talaga ito mga kababayan. Hindi na ito katinuan. No? Grabe, tingnan niyo ito mga kababayan ha. Ito, panoorin niyo itong balita. Napatunayan daw ng Manila Regional Trial Court na hindi totoo ang pirma ng abogado sa sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ni Zaldico na tumistigo sa Senado. May resolution na yung executive judge ng Manila RTC na napatunayan na hindi talaga signature o pirma ng notaryo si Atty. Espera. Si Gutesa na surprise witness noon ni Senador Rodante Marcoleta ang naglahad na nagde-deliver sila ng dati ng mali-maleta ng mga pera sa bahay ni dating Congressman Zaldico at ni late First District Representative Martin Romualdez. Sabi ni Lacson, ang desisyon ng Manila RTC ay makaapekto sa kredibilidad ng mga pahayag ni Gutesa. Sa kabila niyan, nananatili raw na valid ang kanyang salaysay dahil nanumpa siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Dati na itinanggi ni Cuat Romualdez na sangkot sila sa issue sa flood control projects sa bansa. Planong ipatawag muli ni Lacson si Gutesa sa komite sakaling ibalik siya bilang chairman nito. Yan mga kababayan, mukhang bagamat sinasabi ni Lacson dito na valid pa rin naman talaga ang salaysay ni Gutesa kasi yun naman talaga eh. Pero pinapatunog pa rin nila ngayon mukhang may sablay, no? May sablay, may butas. Kasi nga itong bla bla bla, naknantiting talaga. Sabi nga na Senator Marcolita, no? Sige. At tingnan natin, talagang madidisbar ka dito dahil biruin niyo mga kababayan, aywan ko lang sa inyo. Kung hindi sino man sa inyo rito mga viewers, no? Alam ko na, itanong ko na rin to noon. Karamihan sa atin, 'di ba, nakapagpa-notaryo na at hindi naman abogado mismo. Siguro sa mga nagpanotaryo na ako, minsan pa lang ako nakaharap mismo ng isang abogado doon na nagnonotaryo. Pero karamihan, mga sekretary lang. At malamang ganyan na ganyan ang kay Gutesa. At sino ba naman? Doon pa lang, di ba, dapat tanungin na yan ito. Maganda nga, ipatawag na rin ito ni Senator Marcolita. Oo, dapat ipatawag na rin niya na ito. Senator Marcolita, once na magbalik po yung Blue Ribbon, i-request mo rin, ipatawag mo rin ito kasi nga, umiiksi na rin ito eh. Isama niya na ito, baka nakikinabang dito ng flood control eh. Hindi, tatanungin natin, di ba? Kasi bakit parang isipin mo, kaya mo ba yon panindigan? Ilang branch yon? Kung ikaw talaga ang pumipirma, mga kababayan, pinagluloko lang tayo talaga dito. Maliwanag naman sa sikat ng araw eh. Kaya ba niya yon 24 hours? Sige nga, dali. Comment nyo nga. Lalo na kung may trolls pa ditong nanonood sa atin, mukhang nagsawa na ito mga trolls. Wala na kasi. Wala kasi. Walang, alam niyo yung mga trolls, hindi talaga natututo eh. Wala talaga silang alam. Kasi ang alam lang talaga nila, tumanggap ng pera sa kanilang amo. Di ba? Pero kung hindi ka naman trolls, makikinig ka lang, matututo ka eh. May mapupulot ka sa ating mga pinagsasabi dito dahil hindi naman po tayo rito nagsasalita nang walang mga basehan. Ayan, nagre-reaction lang tayo sa mga video. Kita nyo yan mga kababayan. Simple lang naman yun eh. Dalawang branch mo, meron ka sa Pasay, meron ka sa Manila. Paano mo pipapaliwanag yun? Parehas yun 24 hours. Notary public. 24 hours hindi ka na natutulog, nagnonotaryo ka na lang, nagpipirma ka. Ikaw mismo, dalawang branch, pag anong-ganong ka. Alam mo, Senator Marcolita, request ko lang kung sana, kung baka sakali nakikinig kayo dito sa aking napanood nyo ako. Na-interview ko naman si Senator Marcolita minsan, di ba? Diyan sa Pumilik noon. Senator Marcolita, kasakali man, mayroong makarinig dito. Request ko sa iyo, isama mo yan. Patawag mo rin yan kasi nga, total, nagbida-bida na rin lang siya. Tanungin ng taong bayan, tanungin mo, Senator. Kaya mo ba 24 hours, dalawang branch? Pirmahan mo yan, yung mga magpapunta sa'yo dyan. Nagagawa mo ba talaga yan? Pa 24 hours ka dyan. Mayroon ba nagpapanotaryo ng alas 12 ng gabi? Mayroon ba? Kung mayroon, ikaw ba mismo personal? Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Ay, nako,
Ako, naniniwala ako sa dalawang branch na yon. Gaano ba kasipag ito? Tapos sinasabi nga nila, may trabaho pa ito sa BGMP, di ba? Tingnan yung mga kaipalan nila mga kababayan. Kitang-kita mo naman talaga na gumagawa lang sila ng eksena para makatakas. Kamukha nito kay Saldico, may takas niya ng kanyang kayamanan, ibenta na, may ilagay na sa safety lugar, sa safety mga kwarto. Di ba? Ganun naman ang kanilang ginagawa Di ba? Ganun talaga mga kababayan, itinatakas na lang nila. Para at ngayon itong ginagawa nila ngayon ano na lang pang ano lang ito, pang diversion na lang ito. Tingnan mo, babagal-bagal itong ICI tapos ngayon maglabas sila ng kanilang kakasuhan. Sino lang? Kakasuhan lang nila si Saldico at ang ibang mga senador. Pero yung si Martin Romualdez na isa sa mga binanggit doon, wala. Boyeng, walang masyadong matibay na ebidensya doon kay Saldico. Grabe si Boyeng, Pero Boyeng, dito talaga ako nagpapaisip mga kababayan. Yung April, anong kinalaman mo doon sa April supposed to be April 9, ano ba yun? April 8? Ayan April 8 pa lang, mayroon ng decision pala ang Supreme Court, no? Ayan proceedings, rules in the resolution dated April 8, 2025. Ayan Ngayon kung medyo natagalan, ang buwan mga kababayan, ito yung resulta niyan. Na talaga. 'Di ba September sabi ng balita. September na itakas na ni Martin ay ni Saldico. Ayun nakalabas na tatlong air assets niya. Eroplano, helicopter. Wala na talaga. Aantayin natin na maubos muna. Halimbawa si Martin ngayon kasi hindi rin siya nabanggit sa ICI. Antayin muna natin na si Martin may takas na lahat ang mga sinasabing mga mali-malitang pera na dinideliver ni Gutesa. Saka pa lang nila kakasukan. Galing Ang galing talaga ng inyong mga galaw. Di bale, hindi naman forever yan. Ako naniniwala, hindi forever yan. Hindi forever. Ang buhay, ang buhay ay parang wither yan. Sabi nga ng Joachim, tinan nyo. Di ba? At ang buhay, yan, parang gulong yan, nasa ibabaw, nasa ilalim. Ganun lang yun mga kababayan. Tingnan nyo ito mga kababayan, isang senador. Delikado pong masibak, itong si Erwin Tulfo. Ayan Erwin Tulfo, Bindalo, posibleng matanggal sa Senado. Bakit? Umigting ang usapan sa politika matapos ihain ang isang co-warranto petition na layong questionin ang legalidad ng panunungkulan ni Senator Erwin Tulfo. Ang petisyon ay nakalagay sa aligasyon na may issue umano sa kanyang citizenship, bagay na maaaring makaapekto sa pagiging kwalipikado niya bilang senador. Ayon sa mga nagpetisyon, mahalagang malinawan kung ang naturang citizenship issue ay may direktang paglabag sa mga rekisito ng pagiging halal na opisyal. Kung sakaling mapatunayan may paglabag, posible umanong mawalan ng bisa ang kanyang pagkakahalal. Samantala, marami ang nag-aabang sa magiging tugon nito Senator Tulfo sa usaping ito. Bagamat kontrobersyal, nananatiling kalmado ang ilang supporters at naniniwalang mananatili siya sa pwesto hanggat walang malinaw na hatol. Habang mainit ang debate, patuloy namang umaalingaw ang tanong, may sapat bang basihan para i-disqualify ang isang halal na opisyal matapos itong mahalal at manungkulan? Ano ang masasabi ninyo rito? Makatarungan ba ang petisyon o isa lamang itong hakbang na may bahid politika? O yung mga kababayan, ang sagot ninyo dyan. May sumagot dito, sabi ni Ernie Munoz, dapat matanggal yan. Sabi naman ni at Sar Life Siling, mirisi og matanggal Now na sana, sabi ni Renato Ledesma. Si Erben Tulfo, Danyo Lobinder, Asap Lobinder, sabi ni JM Garzola. Mga comment mga kababayan na nabasa natin. So lahat po sila ay nagsasabing dapat masibak matanggal itong si Bindalo Tulfo. Sapagkat, yun nga lang posible po mga kababayan na binind niya po ang batas dito patungkol nga po dito sa kanyang pagiging tunay na citizenship na Pilipino. Kasi mayroon po siya mga pronouncement na sinaamin niya na talagang nagtiinti siya kung ano-anong kanyang ginagawa, di ba? Sa Amerika, yung pa lang may mga So ito, ganitong klase po ang ating bansa ngayon.
marami po tayong mga nandyan po sa mga pwesto na hindi po mga karapat-dapat. At malamang isa na nga ito si Tulfo, mga kababayan. Kayo, ano masasabi nyo rin dito kay Tulfo? Karapat-dapat ba siya matanggal na dito, mga kababayan, sa posisyon niya? No? Kasi wala no? Biruin mo, inanuhan ka ng kuwaranto. Ngayon, mga kababayan, ano bang ibig sabihin ng kuwaranto? Aba, punta tayo dito sa pangalan nito? Sa ChatGPT. Para magpatulong tayo. Sabi ko sa kanila, can you please translate in Tagalog, kuwaranto? Ayan, pinatagalog natin kay ChatGPT. Alam niyo naman, kaibigan natin si ChatGPT. Mayat-maya ito isang tawag natin, nandiyan na kaagad yan, lulusot na kaagad yan sa ating TV. Ayan, ano ko lang mga kababayan, para yung mga natatabunan nitong microphone natin, makikita nyo rin. Okay, basahin ko. Can you please translate in Tagalog, kuwaranto? Ano sabi ni ChatGPT? Ang kuwaranto ay isang terminong legal sa Latin na nangangahulugang sa anong kapangyarihan o by what authority. Yun pala ang ibig sabihin nun sa Latin na kahulugan, mga kababayan. Ang termino pala na kuwaranto, sa anong kapangyarihan. Parang nagtatanong pala ito. Sa Tagalog, maaari itong isalin bilang kasong o kuwaranto o saksing kuwaranto. Karaniwang hindi isinasalin ng buo dahil ito ay isang technical na termino sa batas. Pero kung ipapaliwanag sa mas malinaw na Tagalog, maaari itong sabihin bilang kasong nag-uusisa kung sa anong karapatan o kapangyarihan ginagamit ng isang tao ang isang posisyon o tungkulin. Halimbawa, ang kuwaranto petition ay isang kasong isinampa upang questionin ang legalidad ng panunungkulan ng isang opisyal o ng sinumang umangkin ng pampublikong posisyon. Yun pala ang ibig sabihin ng kuwaranto, mga kababayan. Ito pala ay ang pag-question sa isang nanunungkulan sa ating gobyerno kung sa anong paraan, sa anong mayroon ba siyang legalidad, tama bang nalagay siya o nandyan siya sa kanyang posisyon. Ganun pala ito ang kuwaranto, mga kababayan. Sapagkat si Bindalo Tulfo, mayroon na nga siyang Bindalo pronouncement, kasi nang ayunan din ni Bindalo Dasikan na si Boyeng Rebulya na mahilig talaga magbaluktot ng batas, di ba? Kaya sumasang-ayon sa kanila yung anak niya na nasintensyahan. Tama, na-dismiss. Hindi po nasintensyahan, na-dismiss po for technical, mga kababayan. Hindi po siya na-dismiss dahil tawag nito, yung hindi po siya nanalo sa kaso dahil hindi po napatunayan na guilty or not guilty, kundi technical po, mga kababayan. Tandang-tanda ko pa yung kaso ng anak ni Boyeng, na ayon, dahil lang sa pangalan, wala doon yung Jose Boyeng Rimulya III ang pangalan. Juanito Jose Rimulya III. Yon, wala doon ang Jose. Juanito Rimulya III ang nakasulat lang. Dapat pala Juanito Jose Rimulya III. Yon pala dapat ang pangalan niya. Wala doon yung Jose. No? So, dahil doon, tsaka yung chain of custody daw po na mga ebidensya. Ibig sabihin naman, kung papaanong dumaan ang mga ebidensya, papaanong nagpasalin-salin. Pero ang tanong, paanong naisalin ang ebidensya? Simple lang, nagbagong pagkasalin ng ebidensya nang sinibak ang nakahuli sa anak ni Boyeng. Mga kababayan, alam nyo na po yun, history na po yun, di ba? Hindi ko po kini-question ang decision ng doon, korte doon, kasi yun ang nakita nila eh. Pero maliwanag sikat ng araw, hindi po yun na-absuelto dahil sa napatunayang walang kasalanan, kundi technicality lang po ang anak ni Boyeng. Parang ganito lang din po yun, mga kababayan, technical daw po itong salitang kuwaranto. Na ang ibig sabihin, kine-question ang legalidad kung karapat-dapat ka ba sa iyong posisyon bilang senador. Tulfo, mga kababayan. At ito, karapat-dapat pa ba ang peso sa ating bansa ngayon, mga kababayan? Magbunye ang mga OFW dahil lang mahal. Ang taas pala ng pera ng dollar ngayon. Ito, magbunye. Kaya ang Pilipinas, iyak.
The Philippine peso slid to a record low against the greenback of 59.13 on Tuesday, breaking the previous 59 mark set in December 2024. The Bangko Sentral ng Pilipinas says that it will let market forces determine the peso's value even as traders exchanged $1.75 billion for the day. The central bank attributed the currency's drop to concerns over slower economic growth and expectations of further monetary easing. Monetary Board member Benjamin Diokno earlier hinted at possible rate cuts in December and in 2026 after the BSP reduced rates by 175 basis points since August of 2024. The BSP says that the peso remains supported by remittances, tourism, BPO inflows, and by strong foreign reserves. Ayan mga kababayan, ang ating pera The po, Philippine ang ating peso bansa. up to concerns over. Sabi nga rito, peso weakens to historic low. History na po ito. Ba talaga to si Marcos, mahilig talaga sa history, no? Kaya dapat may history repeat itself pa rin to mga kababayan. Ano ibig sabihin ko nun? Dapat talaga mapasibak, mapatapon din po ito sa Hawaii para ma-repeat po ang history. Kasi tingnan nyo naman, no? Mayroon na naman siyang record eh. Record, mahilig sila mag-record. Yung nanay niya, may record, di ba? Napakaraming sapatos. Di ba? Tapos yung tatay niya, naka-Guinness din ang record. Pandarambong, pagnanakaw sa kabanang bayan ng Pilipinas. Ayan. Tapos ito naman, record na naman ngayon sa pinakamababang halaga ng pera ng Pilipinas, peso. Repeat history itself, mga kababayan. Tingnan nyo ha. Totoo kaya ito mga kababayan? Bago tayo magtapos, panoorin itong video. Hindi ko alam kung totoo ito ha. Stage for the handing over of the ASEAN Chairmanship. The gavel symbolizes the authority and responsibility of the ASEAN Chairmanship, a commitment. Stage for the handing over of the ASEAN Chairmanship. Mga kababayan, no? Handing over to the ASEAN. Bakit si PRRD? Ayan, no? PRRD ang picture dyan. Hindi ba nila alam na si BBM ng presidente ngayon? Or hindi kaya nila alam? Kaya siguro wala sa picture si BBM. Hindi ko alam ha kung totoo ito mga kababayan. Totoo kaya ito talaga? O edited lang ito? Hindi ko alam. Kayo na mag-check mga kababayan. Pero kung totoo ito, pinakakahiya na naman si BBM. Biruin mo. Dating Pangulo na pinatapon mo, pinakit na po pupuntang dahig. Siya yung mas kinikilala ng mga kasama mo mga leader dyan. Ano ang nangyari sa'yo? Nakakahiya na mga kababayan. Bayan, kung ano po ang inyong masasabi at ano po ang inyong mga opinion, huwag ko pa yung manghihiyang paki-comment sa baba. Kasama na po ang inyong lugar kung tagasang kayo ng mapusuan parati. Maraming salamat, Pilipinas as always. Bye!